Patay ang isang motorista matapos barilin ng isa ring motorista sa Dasmariñas, Cavite. Ang nahulikam na insidente sa unang balita ni Jomer Apresto. Umaga nitong Miyerkules, makikita ang pagdaan ng dalawang sasakyan na yan sa Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Parehong huminto. Nagbukas ng bintana ang driver ng pulang kotse at sabay ulit silang dahan-dahang umandar. Tila nagdiskusyon ng dalawa. Maya-maya, may tila itinutok ang driver ng pulang kotse sa driver ng puting pickup at saka humarurot ang pulang kotse. Naiwan ang puting pickup na minamaneho ng 54 anyos na si Mayo Jonel Santos na empleyado ng Meralco. Sa kuhang ito, makikitang duguan na si Santos. Pinagbabaril pala siya ng driver ng pulang kotse. May dalawang putok na magkasunod, tapos yung ugong ng sasakyang na humarurot. Mabilis lang. Isinugod sa ospital si Santos pero hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa katrabaho ng biktima, kagagaling lang ni Santos sa kanilang opisina sa Dasmariñas at papunta sana siya sa Ortigas noong mangyari ang pamamaril. Nagpaalam na rin daw siya sa mga gwardiya roon dahil magre-retiro na sana siya sa katapusan ng buwan. At 31 pa siya na magre-retiro. Ay wala, napakabait noon. Sabi naman ng malapit na kaibigan ng biktima, halos kalalabas lang ni Santos ng ospital at kababalik lang sa trabaho. Wala raw siyang alam na nakakaaway ng kanyang kaibigan dahil wala naman siyang bad record, lalo na sa kanilang barangay. Wala talaga. Talagang totoo, hindi siya mahilig makipag-away. Napakabait na tao talaga. Base sa investigasyon ng pulisya, away trapiko ang nakikita nilang motibo sa pamamaril. Ito po ay isang insidente po ng road rage po. Ayun po ay base po dun sa mga saksi po, dun sa mga bystander po, dun sa lugar ng pinangyarihan. Patuloy naman ang backtracking at follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang gunman. Nakipag-ugnay na rin daw sila sa Land Transportation Office o LTO para matrace ang pulang kotse na ginamit sa krimen. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang kumpanya pinagtatrabahuhan ng biktima. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kinondena na Meralco ang pagpatay sa kanilang empleyado sa Dasmariñas, Cavite. Nakikiramay sila sa pamilya ni Mayo Jonel Santos na mahigit 2 dekada na raw sa serbisyo. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga kaanak ng biktima para magbigay ng tulong. Nakikisa rin daw ang Meralco sa investigasyon ng mga otoridad at sa paghahanap sa motoristang namaril.